Check muna ako ng live. Ako yung manonood muna sa sarili ko. Live muna ta. Try ko natin sarili ko. Okay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Ikaw muna mag-serve. Sige, ikaw muna mag-serve. Okay. So, kami ay malapit nang ma-sold out. Dalawang order na lang. Mayat maya, medyo malakas ang ulan ngayon. Kaya siguro yun siguro ang dahilan bakit tayo lumakas. Lakas ng benta ngayon eh. Kasi si Enigma kasi nandito eh. Pakita mo na rito, brother. Halika mo na rito, dali. Ayaw mo na, shoutout ka muna sa live. Halika dito, dali. Halika rito. Oh yes, Enigma in the house. Shoutout ka muna, brother. Ito sa asawa ko dyan. Yeah, shoutout sa asawa niya. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Magandang umaga rin sa'yo, Tujuts. Si Bugok na... Ano, pangalan? Si ano? Si Bugok na Bokbok. Bok. Magandang umaga sa'yo, Bugok na Bokbok. Ano, kakasaka na ba? Hinamon kita ng debate Anong balita sa'yo, brad? Dahil yung pinagsasabi sa internet tungkol sa mga babae, tungkol sa Diyos, di ba? O ngayon, tingnan natin kung paano mo paninindigan ngayon yan. Hanap ka ngayon kung saan mo hahanapin tumbong ng kambing ngayon para patunayan mo na wala sinabi ang Diyos na huwag mag-asawa na marami. Sige. Kamusta kayo? Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Sige. Set up pa. Okay, magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Alam niyo, mag-iingat kayo, Pilipinas, sa mga pinakikinggan ninyo. Hindi lahat ng pinakikinggan mo nagmamalasakit sa'yo. Nakita nyo yung talatang pinakita ko ron sa inyo, diba? Merong mga pastor na ang dahilan lang kung bakit sila nagpapastor dahil sa pakinabang at dahil sa pera. Pag ngayon, panahon na ngayon para patunayan ngayon yung mga pinagsasabi nila, hindi na ngayon kayang panindigan, diba? Hindi na mamansin. Kunyari, mataas na tao. Kunyari na lang yun. Kunyari, mataas na tao. Tanungin ka pa kung magkano budget mo. Kunyari, mataas sa tao, diba? Sige, ganyan-ganyan lang tayo. Ganyan-ganyan lang. Maraming salamat. Okay, sige. Panas mo na. Okay. You are welcome to make your excuses, Bugoy. Pero at the end of the day, hinamon ka, hindi mo kayang patunayan yung mga claims mo. Ngayon, sino ngayon na mukhang tanga? Okay. Nawawala-wala doon yung audio, sir. Mawala-wala yung audio? Kasi tingin ko sa kanya lang yun. May kasi trouble kasi sa Ang lakas ng ulan kasi. So pagtsagaan nyo na lang muna kung medyo humina ng kapiraso yung internet. Pagtsagaan nyo na lang muna ng Baguio kung medyo humina ng kapiraso yung internet. Okay, go. Nick Alejandro, miss ka na namin dito sa Tondo. From Barangay 105, Happyland, Tondo, Manila. Kamusta kayo dyan sa Happyland? Alam mo, maligaya talaga yung mga tao dyan sa Happyland. Seryoso yun. Napadaan ako sa isang iskinita sa Happyland. Tapos yung mga tao nakagano. Tapos pag tinanong mo, Brad, ano ba meron dyan? Wala, nakagano lang sila. Literal yun, happy lang talaga. Maligaya talaga dyan. Totoo yun, masaya yung mga tao ron. Happy lang talaga sila. Kamusta kayo dyan? Mag-ingat kayo lagi. Medyo maulan ngayon. Sana okay yung mga bubong ninyo. Kasi nung ako yung natira dyan sa Tondo, putang ina talaga, napakahirap talaga. Yung, wala kang masilungan, literal. May bubong ka sa ibabaw ng ulo mo, pero wala kang masilungan pag umuulan kasi lahat ng parte ng bubong, puta pumapatak. Hindi ako makagulapay nun. Hindi ko alam kung saan ko ilalapag. Kasi may piniram na kutsyon sa akin si Ashley no eh. Hindi ko maalaman kung saan ko ilalapag yung kutsyon no. Pag lapag ko rito sa isang gilid, tumutulo ron. Lapag ko sa kabilang gilid, tangin naman tumutulo rin. Wala akong masulingan nun eh. Naalala ko yung basang-basa ka. Yung katulog kami sa kwarto mo. Oo, grabe yun. Tangin lang yun. Hindi ko makakalimutan yun. Yung ako lang mag-isa yung basa. Tangin na silang dalawa ni tulog. Silang dalawa, tuyo. Ako, hirap na. Hanap talaga ako eh. Maniwala ka sa akin. Ginawa ko na lang. Kasi sa akin, sakto yung tulo eh. Sa mukha ko at saka sa dibdib ko. Ang ginawa ko na lang, kumuha ko ng wala, nakatulog na tong dalawa eh. Kumuha na lang ako ng sobrang damit. Tinapal ko na sa mukha ko kahit nababasa-basa na ganun. At least hindi tumutulo. Okay, go. Questions. Punta tayo sa mga tanong ninyo. Sabi tuloy ni Rap. 2 joints, hashtag 2 joints na bugoy na kuy-kuy. 2 juts. Masyadong maliit, 2 juts. 2 juts. Takina, alam mo, 2 joints.
Ang tatapang ng mga mukha ninyo, ang dami yung tattoo-tattoo sa mukha, tapos kumuha kayo ng ganyan leader. Tangina yung leader nyo, representative nyo yan. Diba? Kumuha kayo ng kumuha kayo ng malamya. Malamya na nga, tangina, wala pang paninindigan. Pag hinamon mo ng debate, hindi pumapalag, hindi rin namamansin. Ako hamunin mo ng debate, tignan mo, ora mismo, sige, pag napikon ako sa'yo, papalagan talaga kita. Ora mismo. Yung isa, diba, yung nangungulit sa akin, yung Katoliko. Ora mismo, sige, papalagan kita, ang kulit mo eh. Pero yung si Bugoy, tangina, nakakapagtaka, kumuha kayo ng ganyang frontman. Tangina, 2 joints, pabira naman kayo. Ang taas ng respeto ko sa inyo. Puro tattoo pa yung mga mukha ninyo, nakakatakot na mga tao kayo, tapos pumili kayo ng ganyang klase ng frontman. Tangina naman, di ba? Kailangan nyo ba ng bagong frontman, 2 joints? Baka. Sino ba to? Ba't may tumatawag sa'yo ng gantong oras? Putang ina naman, Decline mo muna yan. Gusto na madaling araw, matawag pa sa'yo. Gay. Ayan, sabi ni Sean Escalante, ito ba yung nandidis para maraming kumain sa sinigang niya? Hindi ako nandidis para maraming kumain sa sinigang. Tanga, trip-trip nga lang itong sinigang na to eh. Tinutulungan ko nga kayo kung paano kumita ng pera. Tinutulungan ko kayo paano kumita ng pera. Di ba pinagyayabang ni Bugoy na hustle-hustle daw? Di naman niya pinakita kung paano siya umahustle. Ano yung 2525 na pang membership, yun na yung hustle mo, Bugoy? Ano yun na yun, yung 2525 na membership ng mga tao dyan? Yun na yung pang hustle mo? Yun na yung pinampapasyal-pasyal mo sa ibang bansa? Pakita mo sa amin paano mo ginagawa pera mo, Brad. Pakita mo sa akin paano mo ginagawa pera mo. Ako, pinapakita ko sa inyo, mano-mano diba? Pinapasabay ko pa nga kayo Tatabaan mo utak mo unang-una, magtatrabaho ka pangalawa, tapos mag-iipon ka pangatlo. Tujuts ka, Brad. Di mo kayang patunayan yung mga pinagsasabi mo sa internet. Sige, next question. Sir, sorry kung babasahin ko to. Pero sabi ni Dula Barretron Auron, boss, asawa mo ba yung kasama mong babae? Hindi, sige, sekretary ko yan. Binablog niya kasi. Mahirap nga lang kasi ako, basurero lang ako, pero at least may sekretary ako. Nasa basurahan ka pero yung sekretary. Sorry na, pag matawad nyo na. Tangin ang hirap kasi ng buhay sa basurahan diba? Wala Isipin nyo na lang, meron naman kayo mga kamag-anak, meron naman kayo mga dugo nag-aasikaso sa inyo ako, wala naman akong ganun So, wala, may sekretary ako ngayon. O, sige. Binabayaran ko. Tanong naman po ni Rap, Idol, meron ba sinabi sa Biblia na bawal magbura? Thank you. Merang, May sinabi ba daw ba sa Biblia na bawal na magmura? Meron! Yun ang pinagkaiba Yun ang pinag-aiba namin ni Bugoy, diba? Pag ako mali, inaamin ko mali ako. Tapos sinasabi ko mali ako, tapos sinasabi ko wag nyo na akong tularan. May nakasulat dun sa Biblia. Yung ang tawag, mapagtungayaw. Nakasulat yun sa Biblia, type nyo na lang. Kung may Bible app kayo, ang daming talata nun sa Biblia, mapagtungayaw. Alam mo na may diferensya yung bunganga ko Ako naman, umaamin naman ako sa pagkakamali ko diba? Yun ang pinagkaiba namin ni Bugoy. Si Bugoy, hindi na nga umaamin sa pagkakamali niya, nandadamay pa at naghihikayat pa ng mga tao para gayahin siya sa parehas na kagaguhang ginagawa niya. Yun ang pinagkaiba namin. Ako, umaamin ako pagkamali ako, katulad ng pagmumura ko. Sige, next question. Tanong ni Michael Yamar, after kumasa ni Bugoy, posible ba, Idol, na maging kaibigan mo si Bugoy katulad na nangyari sa inyo ni Taragis? Kung magbabagong buhay siya, yun naman ang yun ang after ko, yun ang habol ko. Hindi ang habol ko, mamahiya ng kapwa-tao, hindi yun ang habol ko. Ang habol ko, gusto ko magbagong buhay yung mga taong siraulo katulad ko. Ako rin naman, minsan pa nang siraulo rin naman ako. Mas siraulo pa nga ako kaysa kay Bugoy. Kung kilala mo lang ako, kung kilala mo lang yung pamilya ko diba? Sa akin, ang bottom line, simple lahat tayo, may kanya-kanyang kalokohan, may kanya-kanyang kaululan. Bagong buhay, di ba? Ganun lang naman kasimple yun Kung magtitino si Bugoy, bakit hindi? Di ba? Hindi naman personalan to Tangina naman tong tawag ng tawag sa'yo. Hindi naman personal. Tangina kasi tawag ng tawag Hindi naman personalan to Hindi personalan. Inaasar ko lang siya na pamamersonal. Pero tangina, hindi naman kami magkakilala personal. Wala naman siya sa aking atraso personal Hindi ko kakilala si Bugoy personal. Wala rin siya atraso sa akin personal. Pero yung punto kasi, yung dami ng mga kabataang nakikinig sa kanya na nasisira ang buhay kasi yung mga pinagsasabi niya sa internet, akala ng mga tao totoo. Pag walang sasaway dyan sa mga yan, tangina, dadami mga katulad ni Bugoy. Sasabihin, wag mong patulan, di kayo magka-level. Oo nga, wag nang patulan. Pero nakita ko ba yung dami ng audience ni Bugoy? Ang daming tao naniniwala sa kanya. Yung mga kalokohan pinaglabas niya sa internet na ngayon, mga hinahanap ko ngayon sa kanya ang pruweba para patunayan niya sa akin. Wala, tingnan mo. Hindi mahagilap ngayon si Bugoy kung nasaan, pero ang daming taong naniniwala sa mga pinagsasabi niya. Yun nga ang katibayan, na kapag ka mga tao, kapag pinabayaan mong magsinungaling na magsinungaling, dadami lalo ang kasinungalingan at dadami maniniwala dyan. Yun ang problema. Sige. Wala pa rin tagabasa ko. Ikaw nga muna. Asan yung mic? Go. Basa.
Ito, next question. Galing kay Fritz Gerald Quaresma. Hello, Idol. Nagbaboxing si Bugoy. Paano kaya kung ayaw niya ng debate? Gusto niya sparring? Tangina, sobrang bagal kumilos nun eh. Diba? Pero hindi eh. Okay, sige. Ayaw mo na. Ipagpatawad na lang natin yun. Hindi mo naman alam kung ano kaya kong gawin pagdating sa martial arts eh. Diba? Wala ka namang malay dun eh. Wala naman akong sinyalba sa internet eh. Pero nakita ko yung kilos ni Bugoy. Ang bagal niyang kumilos eh. Ang bagal niyang kumilos. Pero hindi ko siya papatulan sa ganun. Hindi ko siya papatulan sa ganun. Although kaya kong siyang patulan sa ganun, hindi ko siya papatulan sa ganun. Kasi, ang punto dyan, simple. Kung halimbawa, makita nyo kami magsusuntukan, pagkatapos ng 2 buwan, malilimutan nyo nung minsan panahon nagsuntukan kami dalawa eh. Pero pag narinig nyo kami magdebate, kahit patay na kami dalawa, panonoorin nyo pa rin yung debate namin. Sige, next question. Etong next question is from Renato Rosales. Paano mo masasabing nagbago ka at anong unang hakbang para magawa yon? Hindi ko na ginagawa yung mga dating ginagawa ko. Yun yung unang hakbang. Huwag mo na gawin yung mga bagay na dating ginagawa mo. Yun. Siyempre, di ko nasasabihin sa inyo yun. Kasi, siyempre, social media to eh, diba? Pero, tangina, obvious naman siguro. Hindi naman ako mukhang matinong tao, diba? Hindi naman ako lumabas sa social media. Mukhang siraulo, tapos matinong tao pala ako, diba? Di ko na sasabihin sa inyo yun, bahala na lang kayo maghanap. Yung iba nga, na-google pa kung ano mga kung ano yung mga kasalanan ko, at saka ng pamilya. Ay, tahimik na lang tayo tungkol dyan. Pero hindi ko na ginagawa yung mga bagay na dating ginagawa ko. Just don't mess with me. Ang gusto ko lang mabuhay lang ng payapa. Ganun lang, kung babanata mo ako sa mga sinabi ko, okay lang yun, walang problema ron. Wala naman masama ron eh. Kung mali ako, di aamin lang ako na mali ako. Kung tama naman ako, edi paninindigan ko. Ganun lang naman kasimple yun eh, di ba? Pero yung mga bagay na dating ginagawa ko, di ko na ginagawa ngayon. Nagpipilit na ako maging mabuting tao. Yan ang pangarap ko, maging mabuting tao. Sige, next question. Eto. Next question from John Ruperez. Brother, after ng Project 1M, pwede bang pagbabagong buhay naman ang ipakita mo para dun sa mga taong siraulo paano magbago? Tangina, mahirap yun. Tangina, mahirap nun. Yung ano lang eh, yung yosi lang eh, yung tobacco, natanggal ko yung bro, 1 buwan nung nasa tondo ko. Kasi ayokong dugasin eh. Ayokong dugasin yung konsepto nung nandun ako sa tondo kasi pinaghirapan ko na rin lang naman makarating dun. Tapos titikim ako ng isang stick ng yosi. Kahit binigay pa sa akin ng kahit na sino, tapos hindi ko i-declare sa tao. Ayokong dugasin eh. Yung alam mo yung masyadong maganda na yung nangyayari para dugasin ko dahil lang sa isang stick ng yosi. So isang buong buwan, tangina, wala kayong masisibat sa akin. Isang buong buwan, malinis talaga ako pagdating sa yosi. Wala. Nag-inom lang ako nun, ang dahilan kasi meron akong pinopromote na isang brand nun ng alak dahil tropa yung may-ari eh. Yun, nag-inom talaga ako ron. Pero yung yosi, talagang completely wala talaga ako yosi ron. Ang hirap, naglalaway ako. Magkano kailangan mo? 5 piso? Okay. Naglalaway ako, ang hirap. Tangina, solid pala yun. Ang tawag nila, withdrawal syndrome. Putang ina, ang hirap. Ang hirap. Hindi madali. Ayun. So, ewan ko, tignan natin. Sige, tignan natin kung ano magagawa ko para sa inyo, Pilipinas. Baka sakali. Tignan natin. Sir, update ka. Sige, ano? Wala na tayo? Hindi naman naging tayo kahit kailan. Tangina mo eh. Sekretary kita, gaga ka ba? Wala na tayo. Dog show ang puta. Sold out, leche. Binanatan ako ng ganun sa live. Wala na tayo. Kahit kailan naman di naging tayo, leche. Yung pag-ano. Wala na tayo. Binulong pa niya. Alam mo yung pagkakabulong niya, dinig din sa mic. Clarify lang yung sinigang ubus na. Sinigang ubus na daw. Ubus na yung sinigang. Sold out. There's no us. Walang tayo. Sorry. Okay, go. Questions. Ayan. Okay. Tanong naman po ito. Ay, maganda to. Tips daw para yumaman, no? O, sige, go. Wala to. na. Boss, tips para yumaman. Kasi panay, bodja? Bodja. Bodja ako. Eto pinakamalupit na tip para umusad ka. Para yumaman ka. Halika na dito. 385, sir. Suklet. May extra rice po kayo? Bali, 215 po. 215. May 15 pesos ka, brother. Barato mo ako, 15 pesos na lang. Ayun. Ingat. Bachi na kayo? Dahan-dahan, brother ha. Ingat kayo ha. Dahan-dahan. Maraming salamat sa pagbisita. Thank you. Salamat. Tangin ang tangkad mo. Lugi ako sa'yo. Tumingkid pa ako. Ayop. Thank you. Salamat. 385 suklet. 385? Okay. Kayo to, kay Enigma? Okay. Okay. Okay, brother. Ingat ha. Dahan-dahan. Shoutout ka muna. Si Enigma in the house. Ingat. Magkano to? 385? 385 suklet. Okay. 300
50. Wala ko 50. Wala 50. Dali lang ha, magsusukli lang ako Pilipinas ha. Dali lang, mabilis lang to. Gagawin ko muna yung hanap buhay ko. Baka pagalitan tayo ng customer eh. Nakarami na tayo ngayon. Okay, so 3, ay, ulog. So yun na lang. Okay, 1, 2, 3, 50. Oh, hindi. Ito na nga eh. 350, 370, tapos 15 na lang. 15. 2. Okay, questions ka muna habang Ayan. nagsusukli ako. Tanong naman po ito ni John Leo Serecos. Ano bang purpose mo sa pakikipagdebate? Ang purpose nun, overall, yung overall na purpose nun, hindi ka dapat magsalita ng mga bagay na alam mong ikakasira ng kapwa-tao mo. Yun ang overall purpose nun. It's nothing personal, pero hindi ko alam kung alam ninyo yung repercussion ng action na ipaniwala mo ang mga tao na walang sinabi ang Diyos na huwag kang magparami ng asawa. Diba? Kasi kahit sa batas ng tao, hindi tinatanggap yan eh. Kahit sa batas ng tao, hindi tinatanggap yan. Ngayon, ang overall purpose nun, ang I'm hoping and I'm looking forward to the day na halos lahat ng mga influencer sa social media matitino na ang influensya. Yun ang overall purpose nun. Yun ang overall purpose nun. Siyempre, yung short term na purpose nun, short term na goal nun, pag na-diss mo si Bugoy na Koykoy, natalo mo halimbawa siya sa debate. Ngayon, maraming karunungan ang lalabas doon. Marami ring matututunan ng taong bayan tungkol doon sa debate na mangyayari, 'di ba? Ang short term na purpose nun, matuto ang taong bayan. Ang long term na purpose nun, sana tumino yung mga influencer sa social media. Kasi nakikinig sa inyo mga bata eh. Bugoy, tangina maawa ka naman sa mga bata, Brad. Nakikinig sa iyo mga bata. Biro mo, hindi mo alam kung gaano karaming bata yung nakikinig sa kanya, tapos nagtutututo 2 joints ng ganun. Nakita ko yun yung sa Maynila, bagong post ng 2 joints mismo. Yung mismong page sa 2 joints sa 700,000 ha. Nag-comment nga ako ron eh. Sabi ko nga, 2 joints? 2 joints? Ang daming bata, nagagaganon, 2 joints. Kasi nag-video sila, si Bugoy kasama yung mga asawa niya. Nag-video sila dun sa parang sa Maynila yata yun, na merong isang billboard doon, yung billboard ni Bugoy. Tapos, sa paligid, ang daming puro bata na nagagaganon. Pati nga mayor eh. Pati si Mayor, oo. Okay lang naman yun, wala namang problema ron. Pero hindi naman kasi yung 2 joints na grupo ang binabanatan ko eh. Ang binabanatan ko si Bugoy, yung mga pinagsasabi niya sa social media, and it's nothing personal. Doon lang tayo specific doon sa mga sinabi niya sa social media. Ayun, tatanong mo, ba't may ad hominem? Thank you brother, good night. Tatanong mo, ba't may ad hominem? Ba't mo inaasar si Bugoy? Syempre, baka sakaling pagka napikon siya sa akin, lumitaw siya, di ba? Patunayan niya ngayon yung mga sinasabi niya kung totoo ba talaga yun. Alam niyo naman ang purpose ko ron eh. Yun ang purpose ko dun. Ang purpose ko, tumino sana yung mga influencer sa social media para magkaroon tayo ng matinong Pilipinas. Ano ka? May ang konti, wala kang kamalay-malay. Puta, bukas makalawa, ang China nandito na. Tapos hindi man lang tayo makapalag. Bakit? Ang dami mong asawang inaatupag eh. Di ba? Sige, next question. Tanong ni Panino Lacson, magkano ba puhunan ng sinimulan mo yung project, brother? Nung nasa Tondo ako, piso lang ako. Piso, nagsimula. Tapos, nakaipon kami mahigit 20,000. Tapos, itong project na to, syempre, pahinga muna ako pagkatapos ng Tondo. Kasi isang buwan din ako dun eh. Ang hirap din kaya dun sa Tondo. So, lipas ng pang 2 buwan yun, 2 buwan din ako magpahinga saglit. Sinimulan ko naman to, tapos ito, ang simula ko naman dito, 50,000 ang budget. Tapos, ayun, ina-update ko naman kayo kung magkano natitira eh. So, doon sa mga nasa TikTok ko, yung mga nasa TikTok, lipat kayo sa Facebook ko, updated lahat doon. Makikita niyo kung magkano computation na kinikita namin araw-araw. As in, literal yun, araw-araw talaga pinapakita ko. May mga araw na nag-i-skip ako kapag halimbawa medyo tinamad ng konti. Tinatamad din naman ako, hindi naman ako sobrang sipag, hindi naman ganun. Tinatamad din ako paminsan-minsan, pero sinisigurado ko naman na yung katamaran ko, manageable. Hindi yung tangina completely, wala ka na lang ginawa sa loob ng isang buwan, tapos nag-ML ka na lang, nakatanghod ka na lang, diba? 2 joints ka na lang. Sige, next question. Tanong naman ni Albert Dalida Dumasig, brother, paano mapatigil ang kaibigan na naa-addict sa scatter or online casino? Hindi mo na problema yun, problema na ng kaibigan mo yun. Pwede mong hatakin, baka sakali. Sama mo sa religion mo, pero sa mga pinakamalulupit na pampabago ng buhay ng kapwa-tao, religion eh. Subukan mo, baka may community kayo na pwedeng puntahan. Pero kung ikaw lang mag-a-attack dyan, tanginang hirap niyan, bro. Kasi pag hindi mo nakasama yung tropa mo, hindi mo naman alam kung ano ginagawa niyan, eh, diba? Pero ako, tangina, ingatan mo yung sarili mo, kasama sa mga taong huwag kayong padamya, ang masasamang kasama sumisira ng magagandang ugali.
Swerte ka na kung mahatak mo yan pales o swerte ka na kung makapanatili kang ikaw, hindi ka naglalaro niyan. Pero ang worst case scenario niyan, baka ikaw pa yung mahatak niya sa scatter. Yun ang trouble mo dyan. Pabayaan mo siya. Alam mo, one way or the other, titigil din naman yan eh. Pamimili lang siya sa dalawa. Either titigil siya na meron pa siyang pamilyang babalikan o titigil siya pag tibis na ubus na siya. Sige, next question. Sabi ni Patricia Cruz, tanong ko boss, baka pwedeng pakihinaan yung boses mo kasi hindi kami makatulog. Isa kami sa nakapaligid na bahay dito. Thanks po, nakakabulaho po yung bibig mo. Hindi totoo yan. Nasa barangay ako. Yung barangay, etong barangay na to, mayat-maya ito. Mayat-maya, wangwang ng wangwang dito. Ayan, kakawangwang nga lang nila, oh. Huwag mo kami lokohin. Kay stupidohan yan, kalokohan yan. Walang bahay dito sa paligid na residential. Ang nandito, barangay at saka mga government offices. Manahimik ka. Hindi totoo yan. Basura ka ng lipunan. Sige, next question. Tanong naman ni Jordan Avelino Florentino, may tinda pa kayo, brother? Meron pa? Meron pa ba? Sold out. Sold out na pala kami. Wala na pala. O, ito, para maintindihan nyo lang, nasa waiting shed kami, oh. Asa na residential dyan? Sige, kaway muna kayo. Hello. Oh, yan. Ako. Asa ng residential diyan? Asa yung sinasabi mong katabing bahay na sinasabi mo? Ito barangay, oh. Tapos yung mga nasa tabi, mga establishments ng commercial establishments. Walang residential dito. Pinagsasabi mo. Tangina, matulog ka na. Alam mo, power trip ka na lang, matulog ka na. Sige, go. Sabi tuloy ni Nerissa Reyes, Patricia Cruz, sige nga, lumabas ka, ha ha ha. Labas ka nga rito, sige. I dare you, punta ka rito sa pwesto ko. Kung ikaw talaga yung nagre-reklamo, punta ka rito, sige. Go. Tanong ni Jonas Salinas, brother, tanong lang po, paano at ano ang dapat gawin para mapanatili yung consistency sa pagbabago in terms of gambling? Kailangan lagi kang occupied. Hindi ka pwedeng mawala ng ginagawa kasi the sooner na maging na maging idle ka, an idle mind is a workshop of the devil. So alam mo na, kapag nararamdaman mo na wala kang gagawin, kailangan meron ka talagang pagtiyagaan mo talagang gumawa ng kahit na maglinis ka sa bahay, ganun. Magugas ka ng plato diyan. Bala ka na kung ano trip mo. Alagaan mo yung pusa ninyo, ganun, himas-himasi mo yung aso niyo. Bala ka na, pero kailangan mo may gawin. Hindi ka pwedeng ma-idle. Kasi pag na-idle ka, babalik ka na naman ulit sa parehas na cycle na pinanggalingan mo. Yun, an idle mind is a workshop of the devil. Sige, next question. Sabi naman ni EA Mojica, hello brother, mananatili pa din akong silent viewer mo. Love you. Pabili ng sinigang, magkano po? Sandaan lang, punta ka rito. Galing ng California. California tayo si EA. Yeah, next question. Mahula lang ako ng lugar niya. Ayan, sabi ni Jason Belano Kabuang, idol, anong sekreto mo na napaka-energy mo palagi? Gusto ko lang yung ginagawa ko. Naglalaro na lang ako sa buhay. Retired na ako eh. Wala na akong ginagawa. As in, may mga trabaho man na kailangan gawin. Ganun. Na lang, monitor na lang. Mm-hmm. Pero wala naman akong ginagawa sa buhay. Retired na ako eh. I have the life that I want. Meron na ako ng buhay na eksaktong gusto ko. So itong ginagawa ko rito, na lang to, para makatulong na lang to sa mga kapwa-tao. May nagtanong dito. Sir, halal po ba ulam? Baka ito, walang touch ng baboy dito kahit kapraso. Pero obviously, di ba, hindi halal certified. Hindi halal certified ito kasi wala pa naman akong pera para magpa-halal certified eh. Mm-hmm. Pero baka ito, walang kahit kaprasong touch ng baboy dito, 100%, walang kahit kaprasong touch ng baboy dito. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Ichiboy Win Ichi. Good morning, Brother Chi. Ask ko lang po kung ano't ba talaga ang pinakadahilan kung bakit hinahabol ng FBI si Kiboloy at Tatay Digong. Salamat po sa sagot. Pinakadahilan. Kalaban kasi sila ng current administration eh. Obvious naman yun, di ba? Siguro. Yun siguro, pinakadahilan. Pero, isa rin yung tanginang hirap kasi magsalita eh. Ang dami kong gustong sabihin sa inyo, Pilipinas. Ang dami nyong hindi alam. Ang hirap magsalita. May kinalaman yan sa May kinalaman yan dun sa campaign fund. Kung saan galing yung pera. Tanginang hirap kasi magsalita talaga eh. Napakahirap magsalita. Yun kasi problema eh. Tanginang hindi kasi pinagtatapat sa inyo ng media kung ano man yung mga kailangan yung malaman, Pilipinas. Hindi pinagtatapat sa inyo ng media tapos wala rin halos nagsasalita. Ito kasi problema eh. Pag ako naglabas niya, magiging alarmist ako. Bakit alarmist? Wala naman ibang naglabas nun eh. Sa akin unang galing yun eh. Tapos wala naman akong pruweba, diba? Yun ang mahirap eh. Pero I know a few things. Sobrang dami kong alam ng mga bagay na hindi pwedeng ilabas sa internet. Kasi hindi pa nga nilalabas ng mainstream media. Pero antay lang kayo, eventually lalabas din naman ng mainstream media paglipas ng ilang panahon.
Abang na lang kayo. Wala, pansamantala, yun lang talaga. Hahanapan lang sila ng butas, tas maya may problema. Pero it has something to do with West Philippine Sea, it has something to do with China. Yun lang muna pansamantala yung masasabi ko. Wala muna ako masasabi ng detalye, pero it has something to do with West Philippine Sea. It also has something to do with China. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Renz. Ito pala inilabas na mainstream media na mismong si Duterte ang nagsabi. Hindi ba kayo nagtataka kung bakit si Duterte sinabi niya mismo ito, verbatim. Ako magtatanong lang ako sa inyo, Pilipinas, Hindi ba kayo magtataka kung bakit si Duterte mismo, sabi niya, sa kanya nang galing, hindi sa akin, yung Pilipinas, gawin nyo na lang kaming province ng China. Verbatim yun, verbatim, si Duterte mismo may sabi. So ako magtatanong lang ako sa inyo, palagay ninyo bakit kaya sinabi ni Duterte yun? Yun lang ako, doon lang ako manggagaling. Sige, next question. Tanong naman po ni Renz Martin, Boss Idol, saan ang spot ng tinda mo? Salamat po. Dito ako sa mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. I-waste nyo, i-Gmaps ninyo, mahabang parang Barangay Hall, Angono Rizal. Angono kasi merong mahabang parang Barangay Hall sa Binangonan. Sa Binangonan Ito yung nasa Angono. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ni Jolan Perla, Idol, anong pwedeng gawing business sa Pinas pag nag-for good na OFW po dito sa Qatar? The fact na tinatanong mo sa akin yan, ang ibig sabihin nun, huwag ka munang gumastos ng kahit na ano pagdating sa negosyo. Tinatanong mo sa akin, hindi ko masasagot sa'yo yan. Bakit? Hindi naman kita kilala kung pan-negosyo ka ba o pang-empleyado ka lang Hindi ko rin alam kung anong mga patok na negosyo sa lugar ninyo. Hindi ko rin alam kung gaano ka kagaling mag-handle ng finances mo o gaano ka kagaling mag-handle ng tao. Wala akong alam sa kung sino ka, wala rin akong alam sa kung ano meron na negosyo dun sa mismong lugar nyo. So, ang sasabihin ko lang sa inyo, ganito. Dito, habang nandyan pa kayo sa Qatar, habang nandyan pa kayo sa abroad, lahat ng mga abroad, makinig kayo, habang nandyan pa kayo sa abroad, ang trabaho nyo, mag-ipon, na damihan nyo, ipon nyo. Ganun lang ang trabaho nyo dyan. Huwag muna kayo mag-isip na ano ba mabibisnes. Bakit? Kasi magiging twisted ang utak mo Alam mo naman sa sarili mong hindi ka makakapagsimula at hindi ka dapat magsimula ng kahit na anong negosyo habang nandiyan ka pa sa abroad. So huwag mo munang bulabugin yung isip mo, mag-focus ka muna sa pag-ipon, para pag uwi mo ng Pilipinas, sobrang dami mong ipon, makakapagpanggap ka na mahirap ngayon habang nagsisimula ka ng negosyo para hindi ka ngat-ngatin ng mga kamag-anak mo. Kasi ang normal sa abroad, tangina pinamumudmud nila yung pera nila dito sa mga tamad sa Pilipinas Kung gaano ka katagal sa abroad, ganun din katagal na nagbabakasyon na yung mga kamag-anak mo rito sa Pilipinas. Wait lang sir, medyo lag ka. Lag ka talaga. Naglalag ako? Ayos ko muna sandali internet. Dali lang naglalag daw ako Okay na. Malinaw na. Yes. Okay. Sige, go. Ayan. Tanong naman ni Reynaldo. Pengeng skin ng Gusion. Wala akong skin ng Gusion Wala akong skin ng Gusion. Hindi ako marunong gumamit ng Gusion Masya gamit ko Hindi nga marunong gumamit wala akong alam na assassin. Ang alam ko, fighter at saka MM. Yun ang alam ko, tank. Yan, magaling din ako mag-tank. Fighter, MM at saka tank. Pero wala akong alam na assassin, wala rin ako alam na mage. Sino pangalan nun? Zilong. Fighter yun. Fighter ba siguro? Oo, fighter yun. Alucard pa isa, no? Fighter din yun. Pati Masha, fighter tank. Sige, next question. Ayan. Tanong naman po ito. Meta Hylos ngayon Meta nga Hylos ngayon. Sige, go. Ayan. Tanong ni EA Mojica. Aruy, tinamaan ako, brother. Ha. Salamat at ngayon nakapag-ipon na tayo. Tumigil na muna sa pagmumudmod. Pero syempre, no regrets tayo dun sa masaya ako dun. Love you, brother. Okay lang yun. Maging masaya ka dyan. Pero hindi naman kasi ang purpose mo dyan maging masaya Huwag kayong malilito, Pilipinas. Nasa ibang bansa kayo, hindi ang purpose nyo dyan maging masaya. Maliban na siguro, magpo-for good ka na dyan, okay lang. Pero kung nasa ibang bansa ka at nandyan ka para magtrabaho ka. Andyan ka para magtrabaho, hindi para sumaya. Andyan ka para magtrabaho, para mag-ipon ng pera, para pag uwi mo ng Pilipinas, hindi ka nababalik dyan sa abroad kahit kailan. Miserable buhay sa abroad, hindi nyo ba nararamdaman? Miserable ang buhay sa abroad. Mas miserable pa buhay sa abroad kaysa sa Pilipinas. Ang marami lang naman dyan pera O hindi might as well, kunin mo yung dami ng pera, iuwi mo rito sa Pilipinas, tapos mabuhay ka rito hanggang mamatay ka ng sobrang daming pera. Diba? Ganun lang naman kasimple yung iba tinatangahan Tangina, nakapag-abroad ka na nga, nakarami ka na nga ng pera, pinamudmud mo pa rito. Pag uwi mo ngayon, balik ka uli sa wala. Hanggang dumating sa puntong hindi ka na makapag-abroad kasi may sakit ka na. Sige, next question. Tanong ni Reynaldo L. Bandisan Jr. Boss, bakit hindi maubos ang mga adik sa bansa ng Pinas? Lagi kasi nadadagdagan. Gaya nga na sabi ni Pablo, ang masasamang kasama, sumisira ng magagandang ugali. Ano ibig sabihin? Yung mga adik kasi, nagsasama pa yun ng iba pang mga adik.
yung mga adik, na mga bagong adik, nagsasama yon ng mga matitino na ginagawa nilang adik. Di nyo nakikita? Di nyo napapansin? Si Bugoy nag-aaya ng kung ano-ano. Di nyo ba napapansin yun? Tangina naman, diba? Si Makagago na nga nagsabi. High na high sa marijuana. Diba? Si Makagago may sabi nun. Di naman sa akin galing yun eh. Nakikita nyo, diba? O ngayon, tingnan mo, pinapadami ngayon nila yung mga tao. O, 2 joints, o, diba? O, sige. Bahala kayo. Gusto nyo dumami adik sa Pilipinas? O, tignan mo, pag nagkaroon na naman ng panibagong Duterte, ang dami na naman patay. Swerte ka, kung mapatay ka ng presidente, at least kahit paano, diba, nanlaban ka pa. Paano kung matuyo utak mo dyan, tapos miserable, tapos hindi mo na ngayon kaya mag-addict kasi tuyo na talaga utak mo. Sira-sira pa ulo mo, diba? Sige, next question. Tanong ni Patrick Kiel, Boss, pahingi naman ng real talk sa mga empleyadong puro reklamo na lang ang labas sa bibig ka. Simple lang ng utos, kala mo talaga agrabyado na sila. Pagka ganun, tanggalin nyo na. Straight. Pagka ganun, tanggalin nyo na. Huwag kayong magtotolerate ng mga ganong klaseng empleyadong marereklamo. Diba? Umpisa pa lang, dapat alamin nyo na kagad kung mareklamo ba o matino yung empleyado. Pag yung empleyado masyadong mareklamo, pakiramdam niya, siya dapat yung pagsilbihan. Putang ina mo, tanggalin mo na yan. Nasa maling mindset yung tao na yan. Gusto mo, pwede mo pang ayusin yung mindset, baka sakali. Pero mas madaling kumuha na lang ng bagong matinong tao kaysa tangina, retain mo pa yan, masakit sa ulo yan. Yung mga ganong klase ng mga empleyado, laglag nyo na yan. Masyado marami reklamo, pakiramdam nila sila pa dapat yung pagsilbihan. Tangina, the fact lang, ito simpleng konsepto, mga empleyado, ito simpleng konsepto. Ako, entitled ako magsalita kasi naging empleyado ako na mahabang panahon, nakarami ako ng promotion eh. Ngayon, kung mo entitled ako para magsalita, ito sasabihin ko sa inyo mga empleyado. Mga empleyado, pag binabayaran ka ng employer mo ng tamang halaga, manahimik ka. Huwag nang kung ano-anong hinihingi mo sa employer mo, hindi trabaho ng employer mong pasayahin yung trabaho, ano ka? Hindi trabaho ng employer mong pasayahin yung trabaho, huwag kang tanga. Nandiyan ka para kumita ng pera, tapos umuwi ka ng bahay pagkatapos. Ganon kasimple. Pag hindi ka binayaran, tsaka ka ngayon magreklamo. Yun ang punto ron. Sige, next question. Ayan. Kanina pa tinatanong ni Jordan Avellino Florentino, taga mahabang parang lang ako. Brad, meron pa ba? Meron pa ba? May gulay pa ba? Wala na rin. Wala na rin. May sabaw pa. May sabaw na lang. May kanin pa. Wala na. Sabaw na lang meron. Wala na. Thank you. Good night. Ingat kayo ha. Dahan-dahan sa biyahe. Madulas yung kalsada. May isa pang kanin, sabaw meron. Wala na. Kanin na lang meron. Isang pirasong kanin at saka sabaw. Andito na lang kayo para mag-live. Para kung sakali mong may gustong pumunta, picture pa, gano'n. O mapadaan kung sino man. Saglit na lang to. Pagkatapos namin dito mag-live, uwi na rin kami. Sige, next question. Tanong naman po ito ni... nawala yung tanong. Sabi ni Mongski Gian, swerte nyo dyan, walang ulan dyan, boss. Ano wala? Putang lakas ng ulan dito. Basang-basa nga ako. Basang-basa nga eh. Kami, pare-parehas. Halika nga rito, brother. Pakita ka lang dito sandali. Pakita mo yung sarili mo. Ayan, kita mo. Basa nga eh. Sige, lalika rito. Pakita ka rito sa camera, Gil. Basa pa po. Ayan, basa nga. Basa kami. Ako rin eh. Hindi ko maipakita sa inyo kung ganong basang-basa ako ngayon. Hindi ko maipakita eh. Kasi itim yung suot ko eh. Kahit naman basa ako, mukha pa rin tuyo ito eh. Pero basang-basa ako ngayon. Pati brief ko basa. Uuwi na lang kami sa bahay. Tapos mag-vitamin C na lang kami. Ganun, para di kami magkasakit. Tapos siguro oversleep ng kapiraso. Baka medyo late na naman kami makarating bukas. Sige, next question. Ayan. Sabi naman ni Reynaldo L. Bantisan, ano po bang magandang negosyo pag empleyado? Ano bang ang mas maganda? Negosyo ba o empleyado na lang? Unahin mo muna self-awareness. Kilalanin mo muna sarili mo kung pang-empleyado ka ba o pang-negosyo ka. Kasi may mga tao, diretsahan, hindi talaga pang-negosyo pang-empleyado lang talaga eh. Hindi masyadong magaling sa computation. Hindi masinsin sa detalye. Hindi marunong mag-handle ng tao. Pagdating sa pera, bulagsak. Hindi marunong mag-ipon. Pagka mga ganun, alam mo na kagad, automatic pang-empleyado lang talaga yun. Wala namang masama sa pagiging empleyado eh. Walang masama sa pagiging empleyado. One way or the other, yayaman ka rin eh. Kaya empleyado ka o negosyante ka, yayaman ka rin eh. One way or the other, kung marunong ka mag-ipon. Pero, hindi na rin importante kung negosyante ka o empleyado ka. Pag hindi ka marunong mag-ipon, tanga, ubos palagi pera mo. Ubos lagi pera mo. Hindi ka abot na 1 milyon pag di ka marunong mag-ipon. Yeah. Sige, next question. Tanong naman po ni Ansel Sherman Astillero. Sabi niya, may karapatan din po ba mag-publish ang isang tao ng nasulat niyang libro kahit hindi naman siya sikat at hindi pa siya mayaman? Maraming salamat po. Hope to see you soon, boss. Ask ko lang din sana kung makakapagbigay ka ng... Good evening!
Ask ko rin din po sana kung makapagbigay ka kung sino-sino ang top 10 favorite band or artist nyo, local or international. Ulit yung unang parte. Ang Pwedeng mag-publish ng Oh, may libro. karapatan po ba daw mag-publish ang isang tao Hindi na ako hindi abogado naman Ito sagot ko sa'yo. Hindi ako abogado. Pero meron ako nakikitang mga batang nagpa-publish ng libro tapos binibenta yung mga libro ng walang lisensya, walang rehistro. Wattpad. Yung mga sinulat nila sa Wattpad tapos pa-publish yun. Pwede yan? Baka Ganun pwede. sa Wattpad Hindi eh. ko alam eh. Hindi ko alam eh. Sa Hindi ko Wattpad alam. ka lang dun. Hindi ko alam. Ayokong magdunong-dunungan sa bagay na hindi ko naiintindihan. So, hindi ko alam kung ano legality nun. Importante kasing, tangina mong, uy, ano yun? Ang laki. Ipis ba yan? Mot yan? Kanina pa yan eh. Okay. May Laki. malaki. May malaki rin dito, sir. Isa pa. Tanginang yun, ha? May malaki din isa pa. Ano? Ewan ko sa'yo. Ayaw mo nun? Alin? Magtutujots ka dun. Ha? Ahas? Ay, oo. May ahas nga pala rito. Pakita nga natin ahas mo. Dali. Tapos sasabit sa'yo, sasabi mo, tujots ka muna. Tujots! Bugay na ko ikaw, tujots ka, boy. Ito, jutes lang din. Ito, tujots. Dito rin sa ano. Facebook. Tujots! Kamusta kayo dyan? Oy, tumae. Tumae ba siya? Ewan ko. Ay! Ano yun? Tumatay siya? Tumutulog. O baka yun yung kusod. Kusot. Sige, next question. Hala, sabi niya, hala, napakalaki naman po niyan, idol. Oo nga, may malaki nga eh. Sige, next question. Ay, may nag-comment tuloy dito. At least yan, malaki, hindi jutes. Tujots! Ganun-ganun pa nang pa sila. Tujots ka! Tujots! Panindig kami yung mga pinagsasabi mo, bugoy! Tujots ka! Okay. Ayan, sabi ni Jan Ruperes, paano papaikutin yung ipon mo kung na-realize mo na pang-empleyado ka? Tema, nagtatalo isip ko eh. Kasi pag na-realize mo na pang-empleyado ka, mahihirapan ka ngayon. Pwede kang mag-freelance. Kasi kung pang-empleyado ka, pwede kang mag-freelance nun eh. Parang freelance. Yung, as in, pagkatapos ng oras mo, tapos na yung oras mo sa trabaho, pwede ka ngayon gumawa ng kahit na ano, ikaw lang mag-isa, benta mo serbisyo mo, o magbenta ka ng kahit na ano. Hindi naman automatic business kagad yun eh, diba? Kasi, consider na, yung talagang actual na business talaga, may empleyado. Ang problema mo nga, pag hindi ka nga marunong mag-handle ng tao, lalayasan ka lang ng tao eh, diba? So, pwede ka ngayon magpaikot nung, ito, pinakamaganda. Mag-empleyado ka, damihan mo yung ipon mo, tapos, yung hobby mo, yun ngayon paglaruan mo. Yung hobby mo, yun ang paglaruan mo. Hindi lang natin kino-consider eh. Pero yung hobby mo, kung ano yung trip mo talaga, magaling kang kumanta, yung hobby mo, yun, pwede mong paglaruan. Pwede mo rin pagkakitaan. Pag in-upload mo sa YouTube, magkakapera ka pag maraming taong gusto manood ng ano mo. Ano to, live restricted? Some audience. Wala naman alcohol, tobacco, at saka drugs. Ano yun? Wala naman. Ewan ko sa'yo, bala ka sa buhay mo. Okay, sige, going back. Yun. So, yun, yung sinasabi ko. Yung hobby mo, pwede mong paglaruan. Tapos, gastusan mo ng konti galing sa ipon mo. Basta wag mo ubusin ipon mo ron. Yun. Yun ang suggestion ko sa inyo. Nakakalimot lang tayo Pilipinas eh. Pero, ang dali-dali lang naman ang konsepto kung paano mo paiikutin yung ipon mo kapag gusto mo yung bagay na ginagawa mo eh. Pag gusto mo yung bagay na ginagawa mo, pag hindi mo gusto, nagpapanggap-panggap ka lang na negosyante, wala ka naman talagang malay doon sa ginagawa mo, ayun, talaga matotrouble ka talaga doon. Pero pag gusto mo yung ginagawa mo, malalaman mo rin kung paano kumita ng pera dyan eh. Kunin mo lang muna yung disiplina, natatabaan mo utak mo, sisipagan mo, tapos mag-iipon ka ng pera. Yun. Yan ang sagot ko ron. Going back dun sa Project 1 Million, tatabaan mo utak mo, sisipagan mo, tapos mag-iipon ka ng pera. Next question. Tanong naman po ito ni Mark Malyari Rivera. Ma'am Gail, sana po mapansin. Nanay ko, hindi kami magkasundo talaga kasi yung galit ko. Sa kanya, dati pa to dahil hindi siya nagsusustento at hanggang ngayon ako pa yung may kasalanan kasi nasa lola daw ako. Ito suggestion ko sa inyo. Matuto kayo magpatawad. Hindi naman kasi ang ibig sabihin ng pagpapatawad, okay na parang, alam mo yun, mashi-mashi na uli kayo, yakap-yakap na uli, I love you na uli. Hindi ganun na ibig sabihin ng pagpapatawad eh. Ay, ibig sabihin ng pagpapatawad, you just have to move on with the process.
Diba? So, okay, sige, pinatawad mo na. Wala ka ng sama ng loob, wala ka ng karot ng kalooban. Ngayon, optional na lang kung makikipag-usap ka rin sa tao. Bakit? Kasi, ito problema mo eh. Yung toxicity, na lagi mo na lang nasa isip yan at the back of your mind. Yung bago ka matulog sa gabi, nasa isip mo yan, nasa konsensya mo yan. Magpatawad ka sa sarili mo, magpatawad ka rin sa magulang mo. Hindi naman na ibig sabihin nun, kailangan makipag-reconcile ka sa kanila eh. Reconciliation, optional na lang yan. Kung gusto mo pa makipag-reconcile, gusto mo pa makipagkwentuhan sa kanila, gusto mo pa makipagpuntahan, makipag-I love you-an sa kanila. Pero ang punto, mag-move forward ka na dun sa sama ng loob mo sa magulang mo. Kasi siguro naman, by now, may hanap buhay ka na. Kaya ka nagtatanong ng ganyan, diba? Kasi baka by now, may hanap buhay ka na. Tapos nangihingi sa'yo yung pera, bla bla, etc. Diba? Yun ang common eh. Tapos nasa lola daw kasi, bla bla, etc. Pero alam mo, simple lang naman ang konsepto eh. Yung pagpapatawad, hindi yan para sa kanila. Hindi para sa kanila yan. Para sa sarili mo yan. So, you choose peace over poison. Yun ang sagot ko ron. Next question. Ayan. Para masagot ang tanong ng dalawang tao ni Marlon Gab at Jomari Barreta, saan daw po kayo? Andito po kami ngayon sa Mahabang Parang, sa harap ng Barangay Hall sa Angono, Rizal. Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Pag tinype mo yun sa Gmaps at saka sa Waze, andyan yan. Yeah. So sa mga bashers ko, alam nyo na kung saan nyo ako pupuntahan. Alam nyo na kung saan nyo ako papasabugan. Alam nyo na kung saan nyo ako papaputokan. Alam nyo na kung saan nyo ako Google Pay. Alam nyo na kung saan ako papatayin. Dito ako ngayon. Sa Mahabang Parang, Barangay Hall, Angono, Rizal. Next question. Tanong naman ni Reynaldo L. Bandisan, legit ba ang AIM Global Boss sa network marketing? Mahirap magsalita specific na networking, pero ako, in general, networking ayoko talaga. In general, networking ayoko. Ako yun, that's me personally. Kasi tanginan, lakas nilang humarabas ng pera ng kapwa-tao eh. Tapos pag nakuha nila yung pera, bahala ka na sa buhay mo eh. Diba? Ang daming ganyan. Tangina, sobrang daming ganyan. Sobrang daming ganyan. Gusto mo yumaman? Amin na pera mo. 12,000, 15,000, 30,000. Akin na pera mo. Payayamanin kita. Tangina, ang binibili mo sa kanila, pansinin mo, sa mga networking, ang binibili mo sa kanila, hindi na yung produkto eh. Oo, may kasamang produkto yung nilabas mong pera. Pag naglabas ka ng pera, may bibigay sa yung produkto. Oo, wala tayong problema ron. Ayos yun, legit yun. Pero tignan mo, pansinin mo, ang binibili mo sa kanila, hindi yung produkto, ang binibili mo, pangako. Pangakong payayamanin ka nila, tas hindi pala totoo yun. Wolfgang, pangakong matamis, puro langaw at ipis. Huwag kayong tanga, Pilipinas. Hindi mo kailangan ibigay yung pera mo kahit kanino para yumamang ka. Tangina, paano kaya yaman nun? Binigay mo ng binigay yung pera mo doon. Lahat na lang nakitain mo, binibigay mo nun. Paano kaya yaman nun? Ang pagyaman, kikita ka ng pera, bubulsa mo pera, pararamihin mo yung nasa bulsa mo. Pag dumami yung nasa bulsa mo, ang tawag ipon, mayaman ka. Tangina, diba? Hindi ko mag-gets yung logic, bibigay mo ng bibigay sa kanila yung pera mo. Bigay ka ng bigay sa kanila, bigay ka ng bigay sa kanila ng pera. Tangina, hindi ko talaga maintindihan yun. Mag 2 accounts ka pa, 3 accounts ka, 12 accounts ka. Tangina, ano yan? Ano yan? Paano kinayaman mo yun? Di magtinda ka na lang ng kwek-kwek sa kanto. Tanginang yan. Pag dumami pa yung bumibili ng kwek-kwek mo, dadami ipon mo. Pag dumami ipon mo, magiging mayaman ka. Mas nakakayaman pa yung kwek-kwek kaysa dyan sa mga networking na yan eh. Tanginang yan. Sige, next question. Tanong naman po ni Jofel Bautista, hello Idol, paano po tuturuan ng isang bata kung nakakitaan mo na ng pagsisinungaling at nangungupit na ng pera? Pagka ganun, ipagpauna mo na kasi muna. Ipagpauna mo na bakit nagnanakaw. Alamin mo kung ano dahil bakit nagnanakaw. Diba? Baka naman ipit na ipit, bla bla, etc. Meron siyang expectation. O baka sumusunod kay bugoy na kuy-kuy yan na ibibigay doon yung 2.5 niya, ganun. Hindi ko alam eh, diba? So, alamin mo kung ano dahilan bakit siya nangungupit, bakit siya nagsisinungaling. Ngayon, magkaroon ka ng open space dun sa bata para magsabi sa'yo nung kung ano man yung problema niya moving forward para hindi niya kailangan mangupit, meron siyang safe space na magsasabi siya sa'yo pag may kailangan siya. Ngayon, ikaw naman mag-set ka ng proper expectation. Pag yung kailangan niya, hindi naman talaga kailangan at gusto lang. Trip-trip lang. Kasi alam mo, derechahan na, marami sa mga bata, nangungupit, hindi naman talaga dahil sa pangangailangan eh. Nangungupit sila dahil meron lang silang gustong bilhin. Gustong bilhin. May gustong bilhin. Minsan nga, walang gustong bilhin, nangupit lang ng pera dahil sa kapangyarihan ng perang makabili. Diba? Pero, tanong mo dun sa bata kung ano dahilan, tapos magkaroon ka ng open, safe space para sa bata, para magsabi siya sa'yo pagka meron siyang kailangan. Ikaw naman ngayon na mag-a-assess kung yung kailangan ba niya, talaga bang kailangan o gusto niya lang. Ikaw mag-a-assess nun. 22:6 ng kawikaan. Turuan mo ang bata sa daan na dapat niyang lakaran. Pagka siya'y tumanda, hindi niya hihiwalayan. Pero pag talagang masakit na sa ulo, 22:15 ng kawikaan, ang kamangmangan ay nababalot sa puso ng bata, ngunit ilalayo mo ito sa kanya sa pamamagitan ng pamalong pangsaway. Matuto kang paluin ng bata.
Ngayon, sabi mo, Bantay Bata, 163. Hindi pa marunong magsumbong sa Bantay Bata yan, ano ba? Sino ba yung magulang? Ikaw yung bata. Sino ba masusunod? Ikaw yung bata. Sige, next question. Tanong naman po ito na Richard King. Boss, I have question po. Paano mag-escape yung Matrix as a young age of 22 years Huwag old? kayo maniniwala kay Andrew Tate. Si Andrew Tate, leader ng Matrix yan. Kaya maniwala dyan, leader ng Matrix yan. Tignan mo, nagbago nga statement niya eh. Nung una, sinasabi niya, yung ikang skwelahan, ano raw yan? Ano tawag ito? Tinuturuan kang maging slave mentality. Ganun daw tinuturuan maging slave mentality. Paglipas ng ilang panahon, meron siyang kinausap na bata from somewhere na hindi nag-aaral. Tinanong niya, ba't hindi ka nag-aaral? Why are you not in school? Dapat sa eskwela ka, wala kang masyadong maraming bagay na matututunan doon, pero matututunan mo doon, disiplina. Ano nangyari? Nung makulong siya, nagbago statement niya. Nung una, sinasabi niya, pag-aari daw ng mga lalaki ang mga babae. Paglipas ng ilang panahon, pagkatapos niyang makulong, sinasabi niya na ngayon na ang mga babae at mga lalaki may kanya-kanyang strengths at may kanya-kanyang weaknesses. Ina-acknowledge niya na ngayon kung ano reality. Tapos na siya sa delusion, nakulong siya eh. Tapos na siya sa delusion, nakulong siya eh. Diba? O, tignan mo nagagawa ng kulungan. No, napapatino ka talaga paminsan-minsan ng kulungan eh. Pero yung tanginang escape the matrix na yan, tangina, ano yan, trip lang ni Andrew Tate yan. Nakita ko nga yung pagbabago ng panahon eh. Nakita ko yung pagbabago ng panahon. Nung una, pakinggan nyo ako Pilipinas ha. May tuturo ako sa inyo isang malaking bagay. Narinig na ito nung mga nasa live ko kagabi. Pero gusto kong ulitin para sa inyo, specifically para sa inyo, ang dahilan kasi importante na maintindihan ninyo kung paano nagbabago ang panahonan. Pakinggan ninyo ako ngayon, Pilipinas. Pakinggan ninyo ako. Nakikinig na kayo? Type yes nga muna doon sa mga nakikinig na. Type yes muna doon sa mga nakikinig na. Akin muna, sandali ang atensyon ninyo. Gusto ko muna ipakita sa inyo kung paano nagbabago panahunan. Pakita ko sa inyo kung paano nagbago narrative ng panahunan. Yan. Okay. Yes. Good. Okay. Ayos. Yan. Ayan. Ayan. Okay, ayos. O, ganito. I have lived long enough to see through generations. Kalahati na ako ng buhay ko, nasa 30 mahigit na ako. Nakita ko yung magkakaibang generation eh. Nakita ko somewhere around 90s, 80s, 90s, hindi importante kung masaya ka o hindi. Hindi na rin importante kung may pera ka o wala. Ang importante yung paninindigan mo, dapat tama ka. Lahat ng pagkakataon dapat tama ka. Yung paninindigan mo. Pagka mali ka, matuto kang humingi ng dispensa kung nagkamali ka. Nakita ko yun, 90s yun. 90s. 80s, pabalik. Importante lagi, tama yung ginagawa mo, tama yung ginagawa mo. Ganun ka-importante yun dati. Sobrang importante na lagi ka dapat tama. So, sobrang importante nun, mas importante pa na lagi ka dapat tama kesa may pera ka, mali ka. O, masaya ka, pero mali ka. Mas importante yung prinsipyo, dapat tama ka. Ngayon, paglipas ng ilang panahon, early 2000, nakita ko naman yung pagbabago ng panahon. Nakita ko na hindi na importante kung tama o mali. Hindi na rin importante kung may pera o wala. Ang importante, masaya ka. Nakita niyo yun, Pilipinas? Nakita niyo yun? Nakita niyo yung pagbabago ng panahon na yun, diba? Naalala niyo yung early 2000 na hindi na importante kung tama o mali ka, kung kabit ka ba, o putang ina, alam mo yun, ang gulo ng buhay mo. Basta importante, masaya ka. YOLO. Nakita niyo yung YOLO, diba? Naalala niyo yun? Ngayon, hindi na masyadong uso yung YOLO eh. Dati, uso yung YOLO na yan eh. Importante, masaya ka. Yun ang sinasabi nila, importante, masaya ka. Tapos, paglipas ng ilang panahon, paglitaw ngayon nila Andrew Tate at saka nila Bugoy na Koy-Koy, nakita nyo kung paano nagbago nag-shift yung paradigm from hindi na rin importante kung tama ka o mali ka. Hindi na rin importante kung masaya ka o hindi. Ang importante, marami kang pera. Nakita mo kung paano nagbago paradigm ngayon ng mga tao? Tapos yung mga escape the matrix na yan yun eh. Yung hindi na importante kung tama pa ba yung ginagawa mo o mali na, katulad ng ginagawa dati ni Franklin Muñano, nakita nyo, nagpo-forge na talaga sila ng ano. Gumagawa sila ng mga peking lisensya. Gumagawa sila ng mga peking resume. Ang lupit nun. Tangina, tindi nun. Hindi na importante kung tama ka o mali. Hindi na rin importante kung masaya ka pa o hindi. Ang importante, sobrang dami mo lang dapat pera. So yung escape na matrix na yan, mag-ingat kayo dyan. Mag-ingat kayo dyan, kasakiman yan, kasakiman. Sige, next question. Ito naman, kanina pa niya itong fina-flood. Sabi ni Mark Ace Lantaka, yung point doon, boss, kunin mo lang yung dapat i-apply sa buhay mo. Di naman lahat nakakasira ng buhay yung sinasabi ni Bonggoy na Koy-Koy. Obob na talaga pag di nakagets nun.
Yun na nga ang punto eh. Hindi mo na-gets eh, di ba? Ano ba? Ako ba talaga yung bobo o ikaw yung bobo? Hindi mo ba nakita? Yung mga maliliit na punto, ayos lang yun eh. Pero yung mga pinakamalalaking punto niya, kung saan sumambulat yung pagmumukha niya sa internet, nakita niyo naman kung paano binugbugan ng mga tao yan eh, di ba? O ngayon, patunayan niya ngayon yung mga pinagsasabi niya. Eh kasi nagsasalita na siya tungkol sa Diyos eh. Ano ba naman, Brad? Tangina naman. Ultimate na yun eh. Pag nagsasalita ka tungkol sa Diyos, siguraduhin mo naman tama yung sinasabi mo. Di ba? Dahil matindi. Tangina naman, 'di ba? Eh kung lahat na lang pala ng tao pwede pala yung ganyan, kung lahat na lang pala ng tao pwede na pala yung ganyan, eh ba't nandiyan pa MTRCB? Yeah. 'Di ba? Para sa mga TV at saka radio na programa, ba't nandiyan pa yan? Bakit si Tony Fowler na demanda? Kung okay lang pala lahat ng bagay, gawin mo na lang, tapos ang gusto na lang mangyari pala nitong audience na to, yung audience na lang magdi-decide kung tama ba o mali, o tapos pumili ka na lang, bla bla. Kung ganun pala ang sistema, tangina, kung ganun pala sistema, puta, lahat na lang ng tao gagawa na lang ng kagaguhan. Tapos wag na lang panoorin. Ay, naku, wag natin kunin yung ganun. Ganun ang gusto mo? Eh, hindi nga, ang dami nga naniniwala eh, di ba? Dumadami na yung naniniwala na wala daw sinabi ang Diyos na wag kang mag-asawa ng marami. Di ba? Dumadami. Ano ba, spokesperson ba ng Diyos yan si Bugoy para di natin papansinin yun? Di ba? Gumagawa na nga sila ng parang religion eh, sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Two Joys na parang muffins. 'Di ba? Gumagawa na sila ng parang religion. Isipin mo, alam mo yan kasi kawalan ninyo ng malasakit eh. Kawalan ninyo ng malasakit yan eh. Paano kung yung anak mo napunta diyan? Nakasama ni Bugoy at nagkagaganon. Sige, payag ka, anak mo kasama ni Bugoy? 'Di ba? Kawalan ninyo ng malasakit yan. Kawalan nyo lang ng malasakit yan. Yan ang sinasabi sa inyo eh. Wala kasi kayong malasakit sa kapwa-tao nyo eh. Yan ang hirap sa inyo eh. Pagka kayo kasi okay na, ayos na kayo, pinapalagan nyo kahit tama. Yan ang mali. Tangina, yan talaga wala sa lugar. Kahit alam mo ng tama, pinapalagan mo. Sige, next question. Sabi naman ni Art Jaramillo, Brother, anong masasabi mo sa New World Order, One World Government, thanks in advance, Miss Carrot Gill? Miss Carrot Gill. Tumirik yung mata ni Gil. Miss Carrot Girl. Malabo yun. Nakita ko rin yung conspiracy theory na yun. Nakita ko rin yun. Na parang ang magiging currency daw doon parang crypto, ganun, bla bla. Malabo yun. Malabo sa sabaw ng pusit na magkaroon ng one world government. Unang-una, malabo sa sabaw ng pusit na magkaroon ng one world government. Bakit? Tignan mo, meron dalawang malaking batungan nagbabanggaan dyan sa, 'di ba, sa geopolitics eh. Yung grupo ng Amerika at saka yung grupo ng China. Yung grupo ng Amerika, ang daming kaalyadong bansa. Ang grupo naman ng China, ang dami ring kaalyadong bansa. Isa ron yung Russia. Tapos merong ilang mga Middle East countries. Nakita mo, may dalawang malalaking nagbabanggaan eh. Malabong magkaroon ng one world government. Kasi ang ibig sabihin nun, para magkaroon ng one world government, one religion government, one currency government, ang ibig sabihin nun, kailangan magkasundo-sundo yung mga pinakamalalaking mga bansang nagbabanggaan at malabo sa sabaw ng pusit yun, magkasundo sila. Malabo yan. Yun ang sagot ko ron. Next question. Eto, may nag-comment dito, sabi niya, Morano DPH, sa Muslim lang pwede mag-asawa ng 4 kapag kayang buhayin. Muslim. Alam mo, hindi. May requirements ang Muslim. Hindi nga sinasuggest ng Muslim yan. Pinapayagan lang yan. Magkaiba yung pinapayagan sa sinasuggest. Magkaiba yun. Magkaiba yung pinapayagan sa sinasuggest. Tignan mo, may requirement sa Islam eh. May requirement, in case hindi nyo alam 4 ang requirement sa Islam. O baka nga mas marami pa eh. Una, dapat pumapayag ang unang asawa na magkaroon ka ng pangalawa. Dapat pumapayag. Pangalawa, kailangan kaya mo silang buhayin pare-parehas financial capability. 'Di ba? Pangatlo, dapat kaya mong mahalin pantay-pantay. Tapos pang-4, dapat nakapagpaalam ka sa Sharia court. Hindi yan basta jojowain mo na lang, tatawagin mong asawa, tapos hiwalay kung kailan maghihiwalay, tapos papalitan mo na naman ng bago. Katulad ng ginagawa ni Bugoy. Diba? Hindi ganun yan. Hindi kasing salaula ni Bugoy ang Islam. Pinapayagan lang yan, pinagbibigyan. Pero hindi yan katulad ni Bugoy na pinopromote niya na. Hindi yan katulad ng ginagawa ni Bugoy na pinopromote niya na. Diba? Sige, next question. Sabi naman po ni RJ Pajarillo, pwede po ba ito ma-mention, Idol? Can you describe Brother Eli Soriano? Anong masasabi mo sa kanya? Personal na tao pinag-uusapan natin. Hindi ako interesado sa personal ng tao eh.
di-describe ko siya sa'yo, okay, sige, by track record, wala pa akong nakikitang debate niya na natalo siya. Kasi naghahanap din naman ako Naghahanap ako ng mga debate ng iba't ibang mga religious organizations na natalo yung religious organization na yun. Wala akong nakita kahit isa na si Eli Soriano natalo sa debate. Meron akong nakita isa na dugas. Yeah. Yung nasa Amerika, yung parang Ask the Pastors yata yun, na sumalang siya ron, akala niya parang kay Don Manolo Pabis siguro yun, na nandito sa Pilipinas. Kasi Don Manolo Pabis, napakahabang panahon nila magkasama ni Don Manolo Pabis, di ba? Tapos ang daming religious organizations na nakasama si Eli Soriano doon, na magkakalaban sila ng mga paniniwala, di ba? Kay Don Manolo Pabis. Tapos, sumalang siya sa isang programa sa Amerika, Ask the Pastors. Yung Ask the Pastors na yon, iba-ibang religious organizations yon. Tapos parang laban-laban, di ba? Debate. Nagkaroon ng isang pagkakataon doon na si Eli napasalang sa isang parang naniniwala na parang katulad ng sa Jehovah's Witness yata na 6,000 years old pa lang daw ang mundo. Ngayon, eto problema. Yung moderator na siyang host din ng programa, nakapanig dun sa kabilang panig na naniniwala sila pare-parehas na 6,000 years old pa lang ang mundo, tas halos ayaw pagsalitain si Eli Soriano. Yun ang kaisa-isang nakita kong natalo siya, kung ko-consider mo na natalo siya ron. Pero mukha sa aking nadaya yun, kasi yung mismong host, na siya rin yung moderator, hindi gitna. May panig, may killing. Yun ang alam ko ron. Personal, may bali-balita, bakla daw siya, may bali-balita. Pero syempre, alam nga naman i-confirm niya na bakla siya, diba? Wala naman ako nakitang confirmation na bakla siya. Meron ako nakitang, kaso niya, rape. Pero alam ko na-acquit siya ron. Yun ang alam ko, na-acquit siya. Yun. Ang alam ko, isa pa, alam ko rin na found guilty siya sa isang, hindi ko lang alam kung isang count lang yun pero libel, guilty siya sa isang libel case. Yun. Personal kasi yung tinatanong mo sa akin, di naman pinagbabasihan ko personal, pinagbabasihan ko aral. Hanap na lang kayo ng religion na para sa inyo. Bahala na kayo. Kung gusto nyo kay Eli Soriano, doon kayo. Kung gusto nyo sa tamang daan, kaila Manalo, doon kayo. Kung gusto nyo kaila Kibuloy, doon kayo. Pili kayo ng para sa inyo. Pero, alam mo, research kayo ng husto. Yun naman sasuggest ko sa inyo, mag-research kayo ng husto. Research kayo ng husto. Basahin mo buong Biblia, parang katulad ng ginawa ni Rizal. Tapos, tsaka ka ngayon mamili kung alin doon ang gusto mo. Sige, next question. Tanong naman po ito ni Marius Ravara, anong mas maganda sa buhay, maging practical o maging emosyonadong tao? Ano? Maging practical o maging tricycle? Emosyonadong tao. Emosyonado? Ano ibig sabihin? Emosyonal. Siguro yun ang punto na. Ako, I will go for practicality. Ang practical, alam mo kung kailan mo gagamitin ang emosyon, alam mo rin kung kailan gagamitin mo isip. Nag-shift yan every now and then. Kailangan matuto ka ng shifting. Kailangan alam mo yung pinag-aiba ng dalawa, alam mo rin kung kailan mo gagamitin. So, mas maigi sa akin practical kaysa emotional. Yun ang sagot ko ron. Last question. Ito naman po, tanong naman po ito ni, hanap tayo na medyo maganda. Okay. Ito, naghanap ako na medyo matitong kanta. Tingin ka ng TikTok. Hindi ako makakilala. Tingin tayo sa TikTok. Ayan. Ano masasabi niyo sa... sayang yun Presidente. Yung kay Ben Lods. Paano ba yung semantics yung kay Ben Shapiro? Ayan. Freemason ba si Rizal? May mga ganon na sinasabi nga. Freemason daw si Rizal. Sige, hanap ka ng mga questions dyan, go. Multiverse. Sige, Facebook. Tulog na si Bugoy, boss. Okay. Tinitignan ko muna itong TikTok ko Sige, go. Okay. Gahanap ako dito, sir. Pili kayo ng maganda-gandang last question. Kung wala ka mapili ng maganda-gandang last question, I will make a statement. Okay po. Wala. Wala Okay, meron sige. dito masama po bang marijuana? Ito, meron, sir, isa. Jade. Ano ang pinaka magandang pressure in your reality at your age par? Pressure? Yes, ano daw yung pinaka magandang pressure para sa'yo? Pinakamagandang pressure, yung ikaw mismo gumawa ng sarili mo pressure.
May mas maganda pa ba doon na ikaw mismo yung gumawa ng sarili mong pressure? Versus yung pressure na basta na lang dumarating sa buhay mo, pambayad ng ilaw, pambayad ng tubig, pambayad ng ganito, renta, etc., papakain sa anak. Putangin na mga pressure na dumarating na lang yung sa buhay mo. Mas maganda yung pressure na ikaw mismo ang naglagay sa buhay mo. Yung paano ka ba mapopromote, paano ka ba magkakaroon ng magandang trabaho, paano ka ba magkakaroon ng magandang asawa, paano ka ba magkakaroon ng sasakyan, paano ka magkakaroon ng bahay, paano ka makakapunta sa kabilang buhay, sa piling ng Diyos. Yun ang magagandang pressure. Ikaw mismo naglagay nun sa sarili mo. Paano ka makakuha ng 1 million? Paano ka makakuha ng 1 million? Ikaw mismo naglagay nun sa sarili mo eh. Yun ang mga magagandang pressure. Kasi alam mo, one way or the other, meron pa rin naman darating na pressure, meron pa rin darating na stress eh. One way or the other, laging merong pressure, laging merong stress. Pipili ka lang kung ikaw mismo yung maglalagay ng pressure sa sarili mo, may makukuha kang goal. Versus yung merong pressure lang sa buhay mo, tapos nire-resolve mo lang yung pressure na yon, inaayos mo lang yung pressure na yon, tapos wala ka namang napapala pagkatapos nun. Pagkatapos mo magbayad ng ilaw, ano na mapapala mo? Wala, tuloy-tuloy lang yung serbisyo ng ilaw. Ano pagkatapos magbayad ng tubig, ano napala mo? Wala, tuloy-tuloy lang din yung serbisyo ng tubig, hindi ka mapuputulan, yun lang yung napala mo. Versus yung talagang meron ka talaga magigain. Kasi pag halimbawa, yung pressure na dumating lang sa buhay mo, niresolve mo, retention lang yun eh. Na-retain mo lang yung kamag-anak mo na tinulungan mo, o yung ganto, o yung nanay mo na tinulungan mo, o yung anak mo na tinulungan. Retention lang yun eh. Versus yung talagang actual na magkakaroon ka talaga, yun ang magandang pressure. Yung magkakaroon ka talaga ng reward. May mapapala ka, may mapapakinabang ka. Tignan mo, halimbawa, tatanong mo sa akin, anong mapapala mo, Chester, pag lumabang ka ng debate kay Bugoy na Koy-Koy? Diba? Tatanong mo sa akin yun. Ano mapapala mo, Chester, pag lumabang ka ng debate kay Bugoy na Koy-Koy? Ang dami. Ang dami kong mapapakinabang doon. Hindi pera. Pero ang dami kong mapapakinabang doon. Unang-unang mapapakinabang ko doon, maililigtas ko mga kabataan sa mga isip na katulad ng kay Bugoy. Una yun. Diba? Pangalawa, babango ako sa pangalan ng Diyos ko kasi siraulong tao talaga ako. Siraulong tao talaga ako, at least kahit papano, nakapagpabango man lang ako kahit kapraso sa Diyos ko. Pangatlo, baka sakali, pag pumalag si Bugoy, maiintindihan ngayon ng mga influencer sa Pilipinas na hindi mo dapat gayahin si Bugoy kasi magmumukha kang gago pagka binanatang ka ni Chester. Mismo. So ano ngayon ang ibig sabihin nun? Yung mga influencer, mag-iingat na sila ng pagsasalita. Mag-iingat sila. Kasi ako, nag-iingat ako ng pagsasalita eh. Subukan mo kong subukin sa mga bagay na sinabi ko. Alam ko, sinasabi ko. Subukan mo kong subukin. Hindi ako katulad ni Bugoy na basta na lang naglalabas ng statement sa internet, tapos hindi ko kayang panindigan, tapos deadman na lang. Kunyari, walang nangyayari. Kunyari, hindi ka hinahamon ng mga tao. Diba? Deadman na lang. Kunyari, hindi ka binabash ng mga tao. Deadman na lang. Patay mali siya na lang. Huwag mo sabihin sa akin hindi tinatablan niya si Bugoy ng hiya. Tinatablan din yan, kinakapalan niya lang yung mukha niya. Nagkukunyari lang at nagpapanggap lang siyang mataas na tao. Para makatakas siya na hindi niya na ngayon kailangang ipaliwanag yung mga bagay na hindi niya pala kayang ipaliwanag. Na basta na lang lumabas sa bibig niya sa kadbilisan ng dila niya. Tama talaga sabi ni Solomon eh. Sa karamihan ng mga pananalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Tama? Sabi ni Solomon yun eh, sa karamihan ng pananalita, hindi nagkukulang ng pagsalangsang. Ngayon, I have an announcement to make to Two Joints Organization. Pakinggan ninyo ako, Two Joints. Kayo ba, gusto nyo ba yung ganyang klase ng frontman ninyo? Diretsahan lang tayo. Gusto nyo ba ng ganyang klase ng frontman na hindi man lang kayo kayang ipagtanggol sa mga statements na pinagsasabi niya? Ganyang klase ng frontman ang gusto ninyo? Alam mo, bukas ang pinto ko kung gusto ninyong makipag-usap sa akin. Isipin mo kung ano kaya nating gawin pag magkakasama tayo, Two Joints. Isipin mo kung anong kaya nating gawin pag magkakasama tayo. Gusto nyong mukhang sindikato? Yung bunganga ko, yung personality ko, pan-sindikato talaga to. Diretsahan lang tayo. Hindi ako natatakot sa kahit na sino. Hindi ako natatakot sa kahit na sino. At kahit patayin nyo pa ako, you will do me a great favor. And I think we should work together. Kesa nagtsatsaga kayo dun sa ayokong tawaging leader eh. Nagtsatsaga kayo dun sa frontman ninyo sa internet na malamya na nga, hindi pa kayang panindigan yung mga pinagsasabi niya.
Two Joints, ba't nagtsatsaga kayo sa ganyang klase ng frontman? Sa dami ng pwede nyong gawing frontman, ba't nagtsatsaga kayo dyan? Bakit nagtsatsaga kayo dyan? Ang tatapang ng mga itsura ninyo. Yung iba sa inyo may mga tattoo pa sa mukha, nakakatakot yung mga itsura. Tapos kumuha kayo ng frontman na malamya. I am open for a dialogue, Two Joints. Open ako na makipag-dialogo sa inyo, makipagkwentuhan sa inyo. Maybe in the future, we can build something together. Kasi puro kabataan ang market ninyo eh. Puro kabataan ang market ninyo. Yung mga kabataan na naghahanap ng sarili nila sa mundo, na baka sakaling pag tumapang sila, baka pag tumikas sila, baka sakaling magkaroon sila ng lugar sa mundo. Interesado ako sa market ninyo. Interesado ako sa market ninyo, Two Joints. And I am willing to help you kung ano man yung nasa isip ninyo tungkol dyan sa mga kabataan na yan. Ang gusto ko, magkaroon ng matinong kinabukasan ng Pilipinas. Ang gusto ko, magkaroon ng matinong hanap buhay yung mga bata kung kailangan na nilang magtrabaho. Ang interest ko para sa kinabukasan ng kabataan. Ngayon, kung parehas tayo, I think we should work together. I am calling the management of Two Joints. Interesado akong makipag-dialogo sa inyo. Kesa nagtsatsaga kayo sa frontman ninyo na hindi kayang lumitaw, hindi kayang humarap. Isipin ninyo kung anong kaya nyong gawin kapag ang frontman ninyo walang takot hanggang kamatayan. Magandang gabi sa inyo, Pilipinas. I am the Chichester.